Pasado 1:00 ng hapon itong nakaraang buwan. Bumisita ang kliyente ng tattoo artist na si Art. Oy, eto na pala siya. Office bump muna tayo, sir. Uy, buti, may dala ka ng design. Maraming salamat, malaking ba. Wait, post natin. May napansin ako habang nag-edit ako ng video. Sa unang tingin, parang wala namang kakaiba sa naku ng cellphone video ito. Maliban na lang daw sa batang ito, na nakasilip sa pintuan. Ang batang caught on cam, tila hindi gumagalaw at nakangiti pa. At kamukha nga raw ito ng pamangkin ni Art na si Allen. 3 PM nung sinundo ko si Allen sa school, sure akong hindi si Allen yung nasa video. Bakit ka natakot? Kasi nasa eskwelahan po ako. Ang hinala ni Art, hindi si Allen ang nasa video kundi isang doppelganger. Hindi siya ngumingiti nung katulad nung nasa video. Kinilabutan na po ako. Wait, post natin. May napansin ako habang nag-edit ako ng video. Ayan o, parang may batang nakasilip sa pinto sa likod ni Sir. Ang batang ito, na nakangiting sumilip sa pinto, kamukha raw ng 6 na taong gulang na pamangkin ni Art na si Allen. Anong naisip mo nung napanood mo yung video niya? Takot. Hindi pa po kayang umuwi ni Allen mag-isa dito. So, kaya sinusundo namin ni Kuya Art at ako. 3 PM nung sinundo ko si Allen sa school, kaya sure akong hindi si Allen yung nasa video. Hindi rin daw magsisinungaling ng bata. Bakit ka natakot? Kasi nasa eskwelahan po ako. So, nung araw na yon, nakaupo ako dito ako nagbibideo. Tapos yung client ko dito pumasok sa pinto na to. And then dito namin nakita sumilip yung bata. Wala akong nakitang ganitong itsura bukod kay Allen. Para sa akin ang kamukhang nasa video si Allen. Nung nakita ko yung video, ano ko ba yun? Hindi. Hindi siya yun. Hindi siya ngumingiti nung katulad nung nasa video. Kinilabutan na po ako. Para na po akong hindi mapakali dito sa bahay na to. Malakas ang kutob ni Art na ang batang kahawig daw ni Allen. Minsan may nakakasalubong silang bata, tapos bigla daw nawawala. Isang doppelganger? Pero alam nyo ba kung pagbabatayan ng kultura ng Pinoy, ang pinakamalapit na bersyon natin ng mga doppelganger, tinatawag na tambal. Isa raw itong elemento na nananahan sa mga hagubatan. Ginagaya raw nito ang itsura ng kanilang biktimang naliligaw sa mga bundok. At matapos manggaya, magpapanggap ang mga ito bilang tao at posibleng makasalamuhan ng pamilya ng biktima. Inay! Sa aming pag-iimbestiga sa bahay na ito sa Bulacan, bumangon sa hukay ang multo ng nakaraan. Malagim daw kasi ang sinapit ng dating nakatira dito. Nalaman ko na sinaksak pala ng boyfriend niya, si Ate Rochelle. Sinaksak niya. Tapos buntis nun si Ate Rochelle eh. Ang babae at ang bata sa kanyang sinapupunan, parehong nasawi. At ang suspect, hindi na raw nahuli. Hanggang sa ang bahay kung saan nangyari raw ang krimen. Nabili ng pamilya ni Art para magkaalaman na sa kababalakang bumabalot sa bahay nito. To the rescue ang paranormal expert na si Ed Kaluwag. Walang ideya si Ed sa mga misteryong naganap sa bahay. Okay lang sir, pakilap lang mga ilaw. Try natin. Kasi may pinaparamdam sa akin yung bata. Parang nalunod, parang ganun. Parang hindi ko maintindihan kung nalunod o ano kasi ang nahihirapang huminga. Nag-struggle yung huminga. Kaya laking gulat ang lahat ng oras na yon. So may nakikita ako dun sa loob ng bahay na parang magnanay or hindi ko alam kung magnanay ito. Pero definitely dalawang tao yung nakita ko. Babae, may babae inabort, nagpa-abort or na-miscarriage pero may bleeding, nagkakagulo sila. Parang ganun.
Gamit ang spirit box, sinubukan kausapin ni Ed ang di umano'y mga kaluluwang nagpaparamdam. Pwede mo ba kaming kausapin? Sa kalagitnaan ng investigasyon ng paranormal expert na si Ed Kaluwag, Pwede mo ba kaming kausapin? Anong nangyari sa'yo? Ilog. Galing siya sa ilog. Ano? Parang something like tinulak kasi. Tinulak kasi. Gusto mo na bang makalaya? O hindi pa? Gusto mo na bang makalaya? Sagutin mo kami. pero tila naging mailap ang di umano'y doppelganger. Ang doppelganger o double doer, kung tawagin, ito yung mga entities na kaya nilang gumaya ng muka ng ibang tao. Sila yung mga spirits na walang katawan. Kung tama yung nakita ko na merong nagpa-abort o na-abort, wala talaga siyang image dahil never siyang napanganak. Parang gano'n. So, ang tendency is gagamit talaga siya ng iba't ibang muka. Ipinusuri rin namin sa isang eksperto ang cellphone video ni Art. As I reviewed the video, hindi naman edited. I zoom in the video, so same pixels lang yung bata at saka yung entire video. Hindi edited yung video. Maybe, that's the real kid siguro yung nasa video. Nagdesisyon na rin sina Art na ipabendisyon ang kanilang bahay. Pakala ng Diyos, ay patuloy na manahan at magpala sa ating pong tirahan, Kasi may crime na nangyari, so the evil spirit, nagkaroon siya ng foothold, ng pagkakataon para kumilos doon sa lugar na yon. Nagpe-pray kami sa Panginoon na anumang espiritong hindi galing sa Kanya, inuutusan namin na umalis. Hindi na ako masyadong nababother kasi nga, nabigyan na ng kasagutan yung mga tanong ko. Kasi before talagang natatakot kami. Sa panahon ngayon, nagkalat na ang samot-saring video at litrato. Ang ilan pa nga'y kayang gayahin ang ating itsura. Pero maging mapanuri dahil baka ang ilan sa mga ito, mga nilalang na hindi raw kabilang sa ating mundo.